Matagal nang nagtatrabaho bilang isang delivery rider ng isang fast food restaurant si Tony. Yun ang ikinabubuhay niya at ng kanyang pamilya. Mayroon siyang asawa at isang anak na kailangan niyang sustentuhan. Sa edad na 29 ay halos kayod kalabaw na ang kanyang ginagawa, maibigay lamang ang pangangailangan ng kanyang anak at asawa. Sa tagal niya sa trabaho, marami na siyang nakilalang mga customer na talaga namang siya ang nire-request na mag-deliver sa mga ito. Sa katunayan, masaya si Tony sa kanyang trabaho. Bukod kasi sa mabait sa kanya ang mga customer, ay ilan pa sa mga ito ang halata niyang may gusto sa kanya. Katulad ni Via, isa ito sa matagal nang nagpapadeliver ng pagkain sa bahay nito. Hindi man kagandahan ang mukha nito, panalo naman sa ganda at hubog ng katawan. Idagdag pa, ang kadalasang suot nito ay talaga namang sexy na mga damit. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, ay taglay ni Tony ang maamong muka at matipunong pangangatawan. Yun siguro ang isa sa mga rason kung bakit madali lamang siyang magustuhan ng mga babae. Ganun pa man, sa loob ng ilang taon, nanatiling tapat si Tony sa kanyang asawa. Kahit pa ilang beses na rin siyang tila natutukso sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Gustuhin man niyang magpadala sa tukso, gumagawa siya ng paraan upang umiwas sapagkat mahal niya ang anak at asawa. Ngunit ng araw na iyon, tila ba tuluyan ng mababali ang mga salitang ipinangako ni Tony sa kanyang misis. Last hour na ang kanyang pagde-deliver at iyon ay sa bahay ni Via. Mag-aalas 6 na ng gabi at alam niyang para sa hapunan ng in-order na pagkain ng babae. Pagdating ni Tony sa harap ng bahay ni Via, naroon ito at nag-aabang. Sa hindi niya inaasahan, mukhang nakainom ito at nagawa pa siyang ayain na pumasok sa loob ng bahay. Ayon dito, mag-isa lamang daw nitong isineselebrate ang kaarawan, kaya kung maaari daw, samahan niya ito. Kaagad na nabahala si Tony sapagkat malinaw pa sa sikat ng araw ang bagay na nais na mangyari ni Via. Ganun pa man, hindi niya nagawang tumanggi sapagkat pauwi na rin naman na siya. Naupo na lamang si Tony sa isang mahabang sofa sa sala. Naroon niya ang ilang bote ng alak at nabuksan na. Marami rin siyang pagkaing nakita at kumunot ang kanyang noo kung bakit kailangan pang umorder ni Via ng pagkain. Siguro, sinadya nga talaga nito ang umorder nang sa ganoon, pumunta siya roon at masamahan niya ito. Hanggang sa inaya na nga siya ni Via na uminom at nagawa pa siya nitong ipagsali ng alak sa basong kinuha nito sa kusina. Nag-alangan man, ay tinanggap na lamang ni Tony ang baso ng alak at saka yun tinungga. Hanggang sa nagsimula nang magkwento si Via tungkol sa buhay nito at tahimik lamang na nakikinig si Tony. Mukhang balak yata talaga ng babae na makipaglapit sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ng lalaki ang mga sulyap ni Via sa kanya na talaga namang kumikinang-kinang ang mga mata. Siguro nga, ganoon katindi ang pagkagusto nito sa kanya. Madali lamang kasing mahalata ang mga babae kapag mayroon ang mga itong gusto sa isang lalaki. Ganun pa man ay napatigil si Tony. Panaka-naka ay nagkukwento rin naman siya at minsan pa natatawa na lamang na nakikinig ang babae. Hanggang sa hindi napapansin ni Tony na napapadalas na ang paglagok niya ng alak. Nagiging madaldal na siya at panay na rin ang ginagawang pagbibiro kay Via. Katulad niya ay naging tipsy na rin ang babae. Nagagawa pa siya nitong tampalin sa tuwing may nasasabi siyang nakakatawa. Hanggang sa tila nakalimutan na ni Tony ang kanyang asawang naghihintay sa bahay. Nagsimula na kasi siyang mag-enjoy at kapag nababaling ang kanyang mga mata sa gawin ni Via, talagang mayroon ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tila ba gumaganda na ito sa kanyang paningin kahit pa ang katawan lang naman talaga nito ang maganda. Hanggang sa namalaya na lamang ni Tony na unti-unti nang lumalapit si Via sa gawin niya. Nagkadikit ang kanilang mga braso at kaagad na dumaloy ang kuryente sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan, ngunit tinatamaan na siya ng kanyang nainom at nagiinit na ang kanyang pakiramdam.
Napalunok siya at muling lumagok ng alak. Ramdam niya ang lambot ng braso ni Via at nagkaroon siya ng kagustuhan na iyon ay hawakan. Isinawalang bahala ni Tony ang lahat. Ang tanging mahalaga ay ang pagkakataong yun. Titiyakin na lamang niyang hindi malalaman ng kanyang misis ang gagawin niya. Kapag kasi nalaman nito na nagawa niyang magpatukso, baka ilayo nito sa kanyang anak. Hanggang sa maramdaman na lamang niya na marahan ng hinahawakan ni Via ang kanyang braso. Mayroong kakaiba sa bawat paghawak nito at mayroon iyong ibang ipinapahiwatig. Napalunok si Tony at tuluyan na nga rin siyang hindi nakapagpigil. Umangat ang kanyang kamay at nagawa na rin niyang haplusin ang mukha ng babae. Nagbigay iyon ng kakaibang galak sa kanyang sistema at talaga namang mahihirapan na siyang pigilan pa ang kanyang nadarama. Nagkakatitigan na sila ni Via at kusang nag-uusap ang kanilang mga mata. Batid niyang matindi na rin ang init na nadarama ng babae at halata iyon sa mga mata nito. Hindi na nga napigil ni Tony ang kanyang sarili ng mga oras na yun. Tuluyan ang naglapat ang mga labi nila ni Via. Talagang ramdam niya ang init sa kanyang katawan. At alam niyang anumang sandali, matutupad na ang bagay na kanina pa niya gustong gawin. At maya-maya pa nga, sinimulan na nila ang tunay na laban. Talagang hindi sila mapakaling dalawa. Hindi nila malaman ang gagawin ng mga oras na yun. Hindi nila alam kung saan ibabaling ang mga ulo. Talaga namang nadala na sila ng kanilang mga init at nagawa nga nilang gawin ang bagay na iyon. Tagumpay nilang narating ang dulo. Parehas nilang narating yun at talaga namang masayang-masaya silang dalawa. Noon lamang nakaramdam ng pagod si Tony, kaya naman saglit siyang nagpahinga sa tabi ni Via. Pauwi na ng bahay si Tony. Gabing-gabi na at tiyak na nag-aalala na ang kanyang misis. Hindi nga siya nagkamali at naabutan niya itong naghihintay sa sala ng kanilang bahay. Tulog na ang kanilang anak, kaya kaagad siya nitong tinanong kung saan at ano pa ang ginawa niya at ginabi siya ng uwi. Nagdahilan na lamang siya na ipinaayos pa niya ang kanyang motor sapagkat iyon ay nasira. Mukhang naniwala naman sa kanya ang kanyang misis at wala na itong sinabi. Sinabihan na siya nitong kumain at nakahanda na raw ang pagkain sa lamesa. Nagpaunlak naman siya at nagutom siya sa ginawa nila ni Via. Si Via na talaga namang nagustuhan ang ginawa nila kanina. Tila uhaw na uhaw si Via nang ginagawa nila ang bagay na yun. Mabuti na lamang at mahina sa pang-amoy ang kanyang asawa. Hindi nito naamoy na amoy alak siya. Dali-dali na siyang kumain at malamig na nga ang pagkain. Pagod siya ng gabing yun sa buong araw na pagdi-deliver. Idagdag pa ang ginawa nila ni Via. Tila ba naubos ang kanyang lakas, kaya nang matapos sa pagkain, kaagad na siyang pumasok sa silid para sana magpahinga. Ngunit nang makapasok siya, kaagad niyang nakita ang kakaibang tingin ng kanyang misis habang hinihintay siya nitong mahiga sa kama. Alam na kaagad ni Tony ang ibig ipahiwatig ng kanyang misis. Muntik pa siyang mapabuntong hininga. Kung kailan pa talaga na pagod siya at halos wala na siyang lakas. Nagbihis na muna siya ng damit bago siya dumiretso sa kama. Matyaga naman siyang hinintay ng kanyang misis na may kakaibang ngiti sa mga labi. Nagdahilan na muna siya talagang hindi niya kaya ang katawan. Siguro ay nagtaka ang kanyang misis sapagkat iyon ang unang beses na hindi niya ito napagbigyan. Ngunit anong magagawa niya kung bagsak na bagsak talaga ang katawan niya? Pinili na lamang niyang magtulog-tulugan nang sa ganoon wala nang masabi pa ang kanyang misis. Ngunit sa pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagising na lamang si Tony nang maramdaman ang kanyang asawa. Napamulat siya ng mga mata at napagtanto ang kanyang misis na ito pala ang gumagawa nun. Talagang hindi ito makatulog na matapos ang gabi na hindi nila nagagawa ang bagay na iyon. Dahil sa bahagya na rin naman siyang nakabawi ng lakas,
Pinagbigyan na niya ang kanyang misis. Bumangon siya at saka pinagbigyan ito. Wala nang paligoy-ligoy at kaagad na nga nilang inumpisahang gawin ang bagay na iyon. Tuluyan na ring nadala ng init ng katawan si Tony. Hanggang sa naalala ni Tony ang nangyari sa pagitan nila ni Via. Wala man lang kaalam-alam ang kanyang misis na mayroon na siyang babaeng nakasama. Kaya hindi niya ito napagbigyan ng nakaraang gabi. Wala siyang kakaibang naramdaman. Para bang natural lamang sa kanya ang mga naganap sa pagitan niya at ng kanyang misis. Walang kahit na anong excitement. Kumbaga ay napaka-boring, ngunit kanya na lamang pinagtiyagaan. Kahit papaano, nakaramdam din naman siya ng saya at paunti-unti natatanaw niya na rin ang dulo. Habang ang kanyang misis naman, hindi malaman ang gagawin. Hindi alam ni Tony kung bakit may ibang hinahanap ang kanyang katawan. Para bang ibang babae ang kanyang iniisip habang kasama ang kanyang misis. Itong mga nakaraang araw, hindi naman ganoon si Tony sa asawa. Nagbago lang talaga ang lahat nang masilayan at makasama niya si Via. Para kasing kay linis-linis ng babae at kay sarap nitong kasama. Hindi na nga nagtagal pa at tuluyan na ngang naabot ni Tony ang dulo. Mukhang nakuha na rin ng kanyang misis ang kaligayahang nais nito sapagkat hingal na hinalikan pa siya nito sa noo. Bumalik na lamang sa pagtulog si Tony sapagkat inaantok pa siya. May trabaho kasi siya ng alas 8 at whole day niya iyon. Na hindi niya na nagawa pang halikan o yakapin man lang ang kanyang misis. Hanggang sa kinabukasan, pumasok na nga siya sa trabaho. Una siyang nag-deliver sa customer na noon lamang yata nakapag-deliver ng pagkain o baka iba niyang kasamahan ang nagdi-deliver sa mga ito. Nagbabadya ang malakas na ulan nang magdesisyong mananghalian si Tony. Gutom na gutom siya at minadali na lamang niya ang pagkain. Naghihintay na si Miss Pam. Isa ring suki niyang pinagdideliveran. Maganda si Miss Pam. Sopistikada at talaga namang narito na lahat. Bukod sa magandang katawan, mayroon din itong malaanghel na muka. Nangungusap na mga mata at talaga namang mamula-mulang mga labi. Katulad ni Via, wala rin siyang nakikitang kasama ni Miss Pam sa bahay nito. Ngunit ganun pa man, ay tila malapit ang loob nito sa kanya at madalas binibigyan siya ng tip. Saktong pagdating ni Tony sa pinakadulong bahay sa subdivision na kanyang pinasukan kung saan nakatira si Miss Pam, ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Tumakbo pa siya sa gate, bit-bit ang pagkain na in-order ng babae. Mabuti na lamang at kaagad ding lumabas ang babae na noon ay isang manipis na bestida lamang ang suot. May dala itong payong at inaya siyang pumasok na muna nang sa ganoon siya ay makasilong. Dahil na rin sa biglang pagkidlat, pumasok na rin si Tony. Nakasunod lamang siya kay Miss Pam at patakbo na silang pumasok sa loob ng bahay. Bahagyaan ng nabasa ang suot na jacket ni Tony. Kaya kanya muna iyong hinubad at piniling bitbitin na muna. Nahihiya naman siyang maupo sa sala sapagkat tiyak na mababasa ang sofa. Mabuti na lamang at binigyan siya ni Miss Pam ng istol kaya naupo siya roon. Maririnig mula sa labas ang malakas na buhos ng ulan at ang pagkulog na may kasamang kidlat. Mukhang matatagal pa si Tony roon at tiyak na mababasa siya kapag sumuong siya sa ulan. Hanggang sa inabutan pa siya ni Miss Pam ng tuwalyang magagamit nang mapansin nito na nabasa ang kanyang buhok. Nagpapasalamat naman siya sa babae at naupo na ito sa kanyang harapan. Mukhang matinong babae si Miss Pam at kagalang-galang. Talagang nahihiya siya rito at may tiwala itong papasukin siya sa loob ng pamamahay nito. Kaagad niyang napansin ang basa nitong buhok na nakalugay. Mukhang kakatapos lang nitong maligo ng mga oras na dumating siya. Hindi alam ni Tony kung bakit bahagya siyang nakaramdam ng galak. Tila ba mayroong kakaiba sa kanyang sikmura sa tuwing maiisip niyang silang dalawa lamang ni Miss Pam ang tao roon sa bahay. Idagdag pa na malakas ang buhos ng ulan. Hanggang sa nagawa na nga siyang kausapin ng babae. Inalok pa siya nito ng pagkain, ngunit tumanggi siya sapagkat nakakain na rin naman na siya.
Marami pang naging tanong si Miss Pam tungkol sa buhay ng mga delivery rider at isa-isa naman niyang sinagot yun. Patagal ng patagal, unti-unti na ring nagiging komportable sila sa pag-uusap hanggang sa narinig niyang tila tumawa ang babae sa kanyang sinabi. Hindi na pala niya alam na magiging personal na ang kanyang mga sinasabi at may kinalaman pa iyon sa bagay na iyon na talaga namang dapat ay sa mag-asawa lamang. Mabuti na lamang at hindi naman nagalit ang babae sa kanyang sinabi. Bagkus, tila umiba pa ang aura nito at para bang interesado rin itong malaman ang tungkol sa bagay na iyon sa pagitan niya at ng kanyang misis. Total ay hindi naman ito kilala ng kanyang misis. Sinabi niya ang lahat na unti-unti na siyang nawawalan ng gana sa kanyang misis sa maraming kadahilanan. Buong akala niya, bibigyan siya nito ng payo kung paanong bumalik ang init ng pagsasama nilang mag-asawa. Ngunit nagkamali siya. Mukhang naging mas interesado itong malaman kung may balak ba raw siyang maghanap ng iba. Sa puntong iyon, nahalata na ni Tony na may kakaiba sa babae. Napatingin na kasi ito sa kanyang gawi at nakaukit ang kakaibang ngiti sa labi nito habang kumikinang-kinang ang mga mata. Hindi siya manhid para hindi malaman ang ibig nitong sabihin. Kaagad na nanayo ang kanyang balahibo sa isiping baka gusto rin ni Miss Pamela ang ideyang pumasok sa kanyang isip. Ganun pa man ay imposible yun. Siya na isa lamang hamak na delivery rider ay papatulan ng isang anghel sa kagandahan na katulad ni Miss Pam. Baka sa panaginip ay pwede pang mangyari. Ngunit natigil ang anumang iniisip ni Tony nang sa isang iglap lamang nasa kanyang harapan na ang babae. Bahagya pa siyang nagulat nang hapluso nito ang kanyang basang damit. Doon ay tuluyan na namang nawala sa sarili si Tony. Magkalapit na sila ng babae at alam na alam niya na ang nais nitong mangyari. Mahirap mang paniwalaan, ngunit ayon at nasa harap niya na ito. Tatanggi pa ba siya sa ganoon kagandang babae? Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na nga nilang ginawa ang bagay na iyon. Ibang-iba ang naramdaman niya kay Miss Pam. Mas nagustuhan niya ito kahit kay Bia. Kagandahan na talaga namang halos magpabaliw sa kanya. Tiyak niyang hindi lamang iyon ang huli. Bagkus, yun pa lamang ang magsisilbing simula sa mga susunod pang pagkakasala.